Dito ako mga kapisda. Nire-retoke ko yung aking lumang lambat. Kasi gagamitin ko yung pantakip ng aming lapu-lapu. Tinatastas ko. Marami na kasi yung lambat ko. So instead na bumili ako ng bago para gawing pantakip, yung lumang lambat ko na lang na hindi ko ginagamit, tinatastas ko para gawing takip. Marami rin naman akong itim na lambat. Kaso lang yung itim na lambat ay madaling mapunit. So naisip ko ito yung mga lumang lambat ko. Ito yung lumang lambat ko na green. Ito yung gagamitin ko pantakip. Kasi hindi naman masyadong ginagamit dahil napakarami na ng lambat ko. So pinili ko yung pinakalumang luma. Ganito lang lagi yung ginagawa ko dito sa fish cage mga kapisda tuwing nandito ako sa fish cage. All the time naman nandito ako lagi sa fish cage. Ako mismo yung nagmamanage ng fish cage namin. Ito na yung aking daily routine dito sa fish cage. Magpakain, magtatahi ng lambat, tsaka magre-repair kami dito ng aming fish pin. Pag ganitong mainit na, yung mga ginagawa ko, yung nandito lang ako sa loob ng kubo. Pero pag umagang umaga, tsaka hapon, doon naman kami gumagawa sa labas. Kung hindi na mainit. Sayang din naman kasi bumili ng bago. At yung mga luma kong lambat ay nai-stock lang. Pwede pa naman gamitin dahil matibay pa. Kaso lang medyo nagbawas kami ngayon ng alagang lapu-lapu dahil medyo mahina ang bilihan ngayon. Walang namimili ng live. Kaya nagbawas kami ng pag-aalaga ng lapu-lapu. Dahil kung ibibenta ko naman ng patay, mababa. So, magastos din yung pagkain. Kaya ngayon, nakapokus muna kami sa bangus. Bumibili pa rin naman ako ng lapu-lapu. Pero hindi na masyadong bulyuman. Pakunti-kunti lang. Para yung mga nadi-deliver ko, may kapalit. Para hindi talaga maubos yung aking lapu-lapu rito. Marami pa naman ang nagdadala ng fingerlings ng lapu-lapu rito. Bumibili pa naman ako, pero hindi na maramihan. Mini-maintain ko lang yung dami ng lapu-lapu ko. So ganyan lagi yung aking daily routine dito mga kapisda. Kailangan talaga mga kapisda, kapag nagpifish cage, ikaw mismo na may-ari ang nagmo-monitor ng fish cage. Hindi po pwedeng iasa sa tao. Kasi yung tao kumikilos lang yan pag may inuutos ka. Pambihira yung tao na gagalaw ng kusa. Kailangan talaga pag nagpifish cage, ikaw mismo na may-ari yung nagsusupervise para malaman mo kung anong problema. Kaya kung magpifish cage man lang na hindi mismo ikaw na may-ari mag-manage o mag-supervise, huwag na lang kasi kalugihan lang ang mapupuntahan. Marami na kasi ang sumubok mag-fish cage, kaso panandalian lang tumitigil na kasi nga inaasa nila sa tao nila. Kung iasa mo man sa tao, dapat yung taong mapagkatiwalaan dapat, hindi yung bantay sa lakay.
Kasi yan ang karamihan nirereklamo ng mga nagsipagtayo ng fish cage dati. Kailangan talaga pag fish cage, close monitoring. Nasusubaybayan mo yung mga kilos ng tao mo. Hindi naman every time, pero as long as maaari, dapat nakasupervise ka para ma-maintain mo na maayos yung takbo ng fish cage. Tsaka hindi ka basta-basta malulugi. Ganyan lang yung buhay dito sa dagat. Tiyagaan. Sa lahat naman talaga ng hanap buhay, kailangan tiyaga. Kasi kung walang tiyaga, walang nilaga. Tapos ko lang tastasin mga kapisda. Ito tinatahi ko na. Pinagdidikit ko na yung lambat na tinastas ko. Malapad kasi yung paglalagyan ko kaya kailangang tahiin para lumapad. Kasi kung itim na lambat yung ginagamit ko, madaling mapunit. Pag tumaas yung dagat, may posibilidad na makakalabas yung lapu-lapo. So ito, kahit na apawan, hindi basta-basta makakalabas yung lapu-lapo dahil matibay yung labat. Kahit luma na, matibay pa dahil kulay green. Yung itim kasi madaling mapunit yun. Medyo matagal-tagal pa ito mga kapisda. May ilang oras pa bago ko matapos.